Magandang araw mga kababayan ko. So ipagpatuloy na natin yung kwentuhan natin kanina. So nakat tayo dun sa part na yung pinag-usapan na natin yung tungkol sa boyfriend niya. Pero kanina in-upload ko na yung first part ng video na 'to at may nag-comment, sabi niya INC daw pala ang may gawa. Okay, gusto ko lang po linawin na hindi po INC ang may gawa at gusto ko po silang alisin dito sa usapan na 'to pero nali-link kasi ang INC because lahat po halos nung suspect na involved doon sa kaso ni Mima na nagpaligpit sa kanya, mga masterminds, ay parte ng INC. And secondly, yung pinaka-mastermind, nagtago po siya at tinago po siya sa kapilya mismo ng INC. Kaya po na-link dito yung kanilang religion, yung INC. So, kaya nabanggit. Pero ayoko silang involved sana dito as much as possible. Pero yun ang totoo eh. So anyway, puntahan na natin itong last part na pinag-uusapan natin kanina wherein yung tungkol do sa boyfriend niya. So si boyfriend niya, a couple of months ago pa lang niya nakikilala, mga 2 months. Ang rinig ko pa nga is 1.5 month pa lang niya nakikilala at nagsama agad sila sa iisang bubong. So bago pa lang silang magka-live-in itong boyfriend niya, no? Ilang months lang talaga sila. Actually, siguro mga 3 months, 2 months, ganyan. Kasi nakatira siya sa boss ko. Si Mima Alicia nakatira sa boss ko kay Boss Mike Cervera. Tapos nung nakilala niya tong lalaki, nag-decide silang magsama agad. Gusto nga daw nito ni Mima na mag-change religion. Gusto niyang mag-iglesia. Gusto niya mag-INC. No, na humihingi siya ng payo doon sa boss ko kay Boss Mike na confide niya to na gusto niyang mag-convert to INC kasi if in case magpapakasal sila ng boyfriend niya. So si boyfriend bago pa lang tong dumating sa buhay niya at mula nga nung dumating ito si boyfriend sa buhay ni Mima Alicia, halos lahat naman nakakahalubilo niya ay INC. Kaya gusto na rin niyang magpa-convert, no? So, dito sa part na boyfriend niya, ako kasi talaga, ayoko sana 'tong sabihin, pero alam mo 'yun, syempre 'di ba, meron tayong nararamdaman na vibrations, lalo na, women's instinct kumbaga. So, nung una pa lang na narinig ko 'tong story ni Nino, parang gusto ko na sabihin na, hindi kaya may involvement? Ayokong magsabi 'no, pero alam niyo na 'yun. So, ito sa boyfriend niya, kinukulong nga si Mima to the point na hindi na nga nakakapag-content to si Mima at sabi pa nga nila Takero tsaka nila Nyolo na parang kapag nagko-content daw si Mima, parang sa ngayon daw parang isang content, okay na, gano'n na para lang maiaraos niya yung isang araw niya na meron siyang content. Hindi na daw din kagaya dati na sobrang passionate niya sa pagva-vlog, no? Actually nga daw si Mima daw yung sobrang sipag mag-vlog na inaaya pa daw niya yung mga kasamahan niya na, "O, i-topic natin 'to," ganyan. Pero nag-iba na daw talaga no, yung ihip ng hangin nung nagkasama itong si boyfriend niya at saka si Mima sa iisang bubong. So, do'n sa part na kinukulong siya ng boyfriend niya ay tinanong daw siya ng kanyang mga kasamahan na sinabi daw na, "Bakit mo hinahayaan na ikulong ka ng boyfriend mo?" Sabi daw gano'n. So, sabi daw ni Mima, "Hindi matigas kasi ulo ko, parang justify pa niya yung pagkukulong sa kanya at pagpipigil sa kanya ng boyfriend niya sa mga gusto niyang gawin." So, kumbaga inano niya yun, tinolerate niya, gano'n. So anyway, dumako na tayo dun sa araw ng paggagano nila kay Mima, no? So itong araw na yon nung dumating silang dalawa nung boyfriend niya sa bahay nila, bumaba si boyfriend daw ang nag-drive nung time na yon. So nung pagdating daw nila, si boyfriend daw nagbukas nung gate, alam na alam daw kung saan nakaupo si Mima sa sasakyan. Na parang may nagtimbre daw ng kung ano yung eksaktong mangyayari, alam na alam daw nung gunman. Yung pagdating nila sa bahay, no, alam na alam daw talaga nung gunman yung gagawin nila. At para daw talagang merong nagsasabi ng mga impormasyon. So bakit naman daw si Mima, yung babarilin, open na open, nagbubukas ng gate itong si boyfriend niya. At magtataka ka na lang din talaga sa mga tama ng boyfriend niya eh. Hita, braso, at isa sa tiyan. No? Tapos, according sa mga kapitbahay, actually meron talagang naka-witness sa kapitbahay. Doon mismo din, meron kasi sila mga kapitbahay na work from home, tapos meron silang kapitbahay na parang
Eto nga, yung kapitbahay nila na talagang merong malinaw na CCTV na kitang-kita daw talaga yung naganap, no? Magdalo Group, kasamahan daw ni Senator Trillanes na nagbigay daw ng pahayag kasi daw nanonood daw sila doon sa live CCTV. Hindi recorded yun live CCTV. Kung ano yung makikita mo sa labas, kaya walang copy. No? So, kitang-kita daw talaga nila lahat ng pangyayari at nirelay nila yon sa police. At sabi nga nila na eto daw si boyfriend, nung umalis daw yung mga gunmen, hindi daw siya agad sumigaw, hindi siya humingi ng tulong, hindi siya nagpanic or anything. Ang ginawa daw ni boyfriend, lumapit daw kay Mima, tinignan daw kung humihinga pa kung ano yung nangyayari kay Mima, kung anong lagay. Tsaka daw, tumakbo, nanghingi ng tulong sa kapitbahay, at sinabi daw na inambush daw sila. Pero daw, nagtataka sila kasi doon sa lumabas na video sa news na captured nung tanod na binigay doon sa mga news outlet, ang sabi nung boyfriend ay hindi daw siya makahinga. 'Di ba? Pero daw nung time daw na nandun siya at humingi ng tulong sa mga kapitbahay, ang dami daw sinasabi, no? Tapos bigla na lang hindi makahinga nung time na nandoon na ini-interrogate siya ng mga tanod doon sa loob ng service, no, ambulance or whatever. Biglang hindi siya makahinga, ganyan. So, siguro, ako naman tingin ko siguro adrenaline niya nung time na yun, kaya siya nakapagsalita, ganun. Tapos biglang nagkaroon siya ng trauma or whatever. So, ang balita is hanggang ngayon, nakaratay pa rin ito si boyfriend doon sa loob ng kanyang kwarto sa hospital at hanggang ngayon daw ay nagtutulog-tulugan pa rin daw. Ay, this is according to Takero ha, nagtutulog-tulugan pa rin daw ang boyfriend. At parang nagtataka sila kasi sobrang tagal na tapos hindi pa rin pwedeng kausapin, na hindi pa rin makapagsalita. Usually daw yung mga tanong ng investigador, pwedeng oo, hindi. Tapos daw pag tinamaan ka daw ng barel, sabi nga nung isang friend nila Nyolo na pag binaril ka, pagtanggal nung baril parang sugat na lang kasi yan. So, nakakapagtaka daw na ang tagal na, tapos hindi pa rin daw makakilos. Dun lang naman daw yung mga tama. Hindi naman siya fatal, ganun. So, basically, ang theory nila dito is siguro naniningil na si Mima doon sa sindikato na 'to, 'no? At siguro hindi nagbabayad. Kaya parang kasi si Mima daw matapang daw talaga 'yan, eh. So, sinabi daw siguro ni Mima na, "Kapag hindi niyo ako binayaran, iba-vlog ko kayo," ganyan. So, parang siguro ginawan na ng paraan itong si Mima na alam niyo na, laki nung utang, eh. 8 million yung utang. Kasi ang una daw 1.2, 1.2 tapos may mga sumunod pa na mga utang. Actually, nagkanda utang-utang nga daw si Mima dahil daw nasilaw nga siya doon sa pagpapautang kasi nga nakikita niya na ang laki ng tubo. Tapos siguro ito ng mga huling scammer talaga yung dating, sindikato talaga. Siguro pinaalo siya na nagbabayad nung una tapos nung huli hindi na, 'di ba? Tapos ang nakakapagtaka dito kasi ang dami daw mga bagong muka na pumasok sa buhay ni Mima na yung ibang mga matatagal na niyang kaibigan, hindi daw kilala itong mga bagong tao na 'to, 'no. One of these days, ilalabas din ito ni General Nartates at malalabas sa ulat itong mga suspects, mga masterminds, 'no, dito sa kaso ni Mima Alicia. Yun ang pinakahihintay ko talaga kasi gusto ko din makita talaga. Actually, dapat hindi na nila bino-blur, para makita na talaga ng tao kung sino yung mga gumawa nito kay Mima. Kasi sobrang karumal-dumal, walang puso at talagang halangang kaluluwa ng mga gumawa nito sa kanya. At actually do sa may mga huling video daw si Mima na parang meron daw premonition do'n. Balikan niyo yung mga vlogs niya. At nawawala daw yung ATM ni Mima, yun ang chika. So, kung gusto niyo pa ng mas kumpletong impormasyon kasi limited lang yung time ko, 'no, kasi back to work na ako, puwede niyo mapanood sa live ni Boss Mike Cervera kaninang hapon. So, nandun talaga nag-uusap-usap sila sa kumpletong impormasyon kung ano ba talaga yung nangyari na paano nahuli and everything yung tungkol dun sa mga suspects and mastermind. So, thank you very much. I'll see you on my next vlog. Bye-bye.